Balitang-balita mga kababayan, ethics complaint versus Marcoleta. Inaasikaso ng mga kalaban para siraan si Senador Marcoleta. Ngayon po, ang sabi, ethics complaint versus Marcoleta may solve surprise. Witness gote sa issue. Aba, may expert pang sinasabi. Di ba itong expert na ito, tagapagtanggol ng mga kawatan? Nako po, tignan po natin mga kababayan, yung mga ganitong klase na nagsasalita na para bang ninakawan na ang buong bansa, ninakawan ng mga Pilipino, abay todo tanggol pa sa mga buhaya, anak ng lintik naman. Mga kababayan, tapos ngayon si Orly Gutesa, pilit nilang dinidiscredit, pilit nilang winawalang iya. Pero yung mga sinabi ng mga Bryce Hernandez, sila Mendoza, sila Alcantara, pagdiretso sa mga senador, abang bibilis, umaksyon. Pero pagdireksyon sa mga kawatan, nako mga kababayan, tikom ang bibig. Pero ang kanilang sinisiraan, si Marcoleta, na alam natin si Senador Marcoleta, ang tunay na nagsasabi ng katotohanan. Aba, gusto pa nilang kasuhan? Gusto pa nilang ipa-ethics complaint? Nako po, eto na ang balita. Maiba tayo dahil nga medyo kulang na tayo sa oras, Kuyang. Maiba ako dahil nga ito na nagkaroon, lumabas kahapon yung desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na peke yung pirma doon sa nagnotaryo ng affidavit ni Orly Gutesa. Ano po bang pananagutan din ng mga senador na nagdala sa kanya doon sa Blue Ribbon? Well, ang sabi ni Senator Ping, chinek daw niya yung CCTV ng Senate and nakita niya na si Orly Gutesa was facilitated or ushered in to the Senate by the office staff of Senator Marcoleta. So pumasok sa office ni Senator Marcoleta 8:27 a.m. and then 30 minutes naglagi doon or namalagi doon. Before pumunta sa plenary, nakinig pa sa unang testimony ni Roberto Bernardo and Henry Alcantara bago siya nasalang. So basta ang point dyan, ang connection talaga dyan, si Senator Marcoleta. So it is incumbent on Senator Marcoleta to answer. Bakit naglagi sa office niya for 30 minutes? Ano lang ba, nagpahinga lang ba doon? Si Orly Gutesa? And then second, kung ganun ka taas ang level of cooperation or collaboration ni Senator Marcoleta at ng witness, bakit hindi niya ma-produce ulit ngayon? Hindi naman daw unsafe Wala namang security issues. Sabi ni Mike Defensor, safe naman daw. Pero bakit hindi ulit lumutang? So may pananagutan, tingin nyo. Bukod doon sa ethics complaint, pwede ba siyang makasuhan sa labas? Well, yung ethics complaint would include yung mga potential liabilities niya, no? I'm not saying he will be automatically held liable for that. Merong use of falsified documents. Hindi siya yung nagpa-falsely authorize, pero since si Marcoleta ang quote-unquote gumamit na i-present yung witness, he can be liable for use of a falsified document, incriminating innocent persons kung talagang hindi pala totoo yung affidavit. There are other cases na pwedeng i-file, but an ethics complaint is the best way to resolve that. Sa tingin nyo, ganyan-ganyan lang sa Marcoleta? Hindi niya kayang depensahan ang mga grounds nyo, ethics complaint? Nako po, sumalpal kayo sa sa spokesperson ng DOJ, ng Supreme Court, na hindi nyo kayang kasuhan si Marcoleta kasi hindi naman siya yung ng signatura. Siya lang ang nag-relay kasi nga siya ang pinuntahan, mga bobo. Mga ito alam niyo nun mga ito. Di natin alam kung pro-Philippines ba ito? O pro-buhaya mga ito, mga kababayan? Diyos ko Lord, ito yung mga nagtatanggol, itong analyst na ito. Ito ang nagtatanggol sa mga kawatan. Nako, mga kababayan, magpapaniwala kayo dito. Nako po, sa tingin nyo, hindi kayang sagutin ni Marcoleta yan? Diyos ko Lord. DOJ na nagsalita, hindi nyo pwedeng isama si Marcoleta. Nako mga kababayan, nasa isang vlog ko yan. Saan, kung maghuhulaan tayo, saan galing yung statement na binasa ni Gutesa? Sino kaya nag-produce nun? I also don't want to speculate, but I agree that it seems suspicious na hindi talaga organic
kay Orly Gutesa Nagaling yung sa kanya. binasa niya. Kasi kung sa kanya yon, una wala kang isiskip eh. Kunwari ako witness ako, hindi lawyer. Kung witness ako, kung ako talaga gumawa niyan, mababasa ko yan lahat. Kasi alam ko na, hindi ako nabasa. Ako babalik. Pero kailangan Mga kababayan, naalala ko, ito yung pinapadisbar ni Chis Escudero. Nako po, anti-Duterte ito eh. I-correct nyo ako kung mali ako. Ito po mga kababayan, abogado ito na pinapadisbar ni Chis Escudero dahil sa mga statement niya kay Escudero. At check po natin sino yung pinadisbar ni Chis Escudero. Chis Escudero, rival. Check natin, Chis Escudero, rival. Attorney. Disbar case. Check natin mga kababayan na disbar case. Alam ko ito yun ito. O ito mga kababayan, ito nga yun. Ito ba yun? O ito. Si Attorney Jesus Palsis ito Ayan mga kababayan. Pinapadisbar ni Senador Chis Escudero. Nako po mga kababayan, kaya pala, Attorney Jesus Palsis, pinapadisbar ni Senador Chis Escudero. Ay nako po mga kababayan ko. Kaya pala Kaya pala iba yung direksyon talaga lang. Ito yung nagdidiin kay Chis Escudero sa flood control. Nako mga kababayan, check na natin bakit pinapadisbar ito. Check po natin. O ito, Attorney Jesus Palsis, pinapadisbar ni Senator Chis Escudero. Pinapadisbar ni Senador Chis Escudero ang abogado at kilalang kritiko ng mga Duterte. Anti-Duterte pala ito, kaya pala. Kaya pala binibira si Marcoleta. Attorney Jesus Palsis dahil sa paninirang puri, tignan nyo, nag-ugat ang disbursement case na isinampa ni Escudero sa mga social media post si Palsis laban kay Escudero. Sa ngayon ay wala pang tugon si Palsis sa posibilidad na siya ay hindi na maging abogado. Tignan nyo mga kababayan. Go Sir Chis Escudero, walang modo yan. Those that don't follow the code of ethics will face consequences. But if you criticize anybody within the bounds of law, there's nothing to worry but bending the law. There you will suffer. Nako po. Dapat ang ipadisbar ay si Escudero kasi undermining the Constitution. Good job, Senator. Tignan nyo. Kaya pala si Attorney Palsis pala ito, mga kababayan. Ito pala yung pinapadisbar ni Escudero, yung mga akusasyon. Kasi nga, puro daldal ito sa social media na sinisiraan si Escudero. Kaya pala, no doubt, na anti-Duterte ito. Kilalang anti-Duterte na talagang tinitira mga Duterte. Ngayon po, dito sa kaso ni Orly Gutesa, nag-aabogado sa mga kalaban. Kaya pala, Diyos ko Lord, ano pa bang iisipin nyo sa mga ito? Ano pa bang sasabihin na maganda ito? Wala kayong maririnig na maganda dito kay Marcoleta na sasabihin nito. Wala kayong maririnig na magbabanggit na magandang salita itong si Attorney Palsis. Diyos ko Lord, mga kababayan. May iba pang tao magsabi, may hindi ka binasang paragraph. Parang yun, kaduda-duda. Hindi, tsaka kung pupunahin mo, di ba? Kung pupunahin mo, sinita ni Marcoleta na minilalagpasan ka Pero bakit si Marcoleta lang ang nakapuna? Ayun. Di ba? Nako, sayang, wala na tayong ganong oras. At wag daw magdagdag, wag mag-adlib. Bakit? Ako yung witness. Ako yung witness, experience ko yan Ano ngayon kung mag-adlib ako? Parang tanga din ito. Nakasulat tanga, bobo. Nakasulat alam, baguhin mo yung sinulat mo. Ikaw di ka rin gumagamit ang utak mo, abogado ka.
Parang mas magaling pa ako sa iyo. Diyos ko Lord, di ako ba abogado pero yung sentido common, marunong ako gumamit. Hindi ka pwedeng mag-adlib doon eh. Sinulat mo, salaysay mo yun. Bonjing to ah. Oh, di ba mga kababayan? Oh, ito yung mga komento dito. Oh, porket nabanggit lang pangalan ni Tambaloslos, yung kawawang testigo pa ang iniipit. Ano ba ang panunumpa niya sa Senado? Hindi pa ba sapat yun? At ano ba ang matibay na notaryo yung salaysay? Bias naman kayo, magbayaran din kayo. Tignan nyo. Abangan natin ang signature na sinagot ni Marcoleta. Tignan nyo mga kababayan. Kasuhan si Marcoleta daw. I am telling you now, Marcoleta wrote the affidavit. Aba, itong mga tatlong ito ginagago ng tahuan ni Tamba. Mr. Dasman, bayad po kayo sa mga Romualdez, sir. Sa bagay, boss yun. Karma si Marcoleta daw. Oh, para kayong nasa mental hospital, nagde-delusyon ang mga nag-uusap sa tanong kwento nila nakakaintindi. Puro lang kayo malisyosong speculation kay Marcoleta. Bitter lang kayo dahil nabunyag ang kabulustagan ng ABS-CBN. Nakakatayo mga expert ko no, na kinukuha dito. Ang engot-engot, ewan ko kung bakit sila palagi kinukuha kahit ano pa sabihin nyo. Iiyak kayo sa 2028. O, tingnan nyo. Nakakaawa kayo dahil lahat na lang binabato nyo kay Marcoleta. Eh, siya nga yung nagmamalasakit sa pondo ng kung saan. Siya lang nagmamalasakit sa mga Pilipino. Tas ganyan pa kayo, oh my goodness, halatang nakakadismaya ang binabalita. Buti pa nandyan si Senator Marcoleta. Lakson na naman ang gumagawa ng issue. Malamang mapapahiya na naman yan, iyakin naman si Lacson. Tignan nyo mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong kasama, kakampi. At laging susuporta kay Senador Marcoleta. Basta na sa katwiran at paninindigan, hindi natin iiwan ang konstitusyon. Basta meron tayong Marcoleta, panatag ang taong bayan, hindi tayo padadaig sa mga analista na ito. Nandito tayo para magtanggol, para sa katotohanan. Mga kababayan ko, yan lamang po ang ating bahagi. Salamat. So ano bang sinasabi ng mga komento dito? Wala naman kayo kay Marcoleta. Sanay yan sa ganyang galawan at makakakuha pa yan ng atensyon sa mga tulad niyang kasaping inosenteng Pinoy. Correct, para maniwala yung mahilig magtanim ng witness. Ang nagdala dyan, nagdala rin kay Mawanay. Bias mga to, istorya mo, pagong. O, tignan mo mga bias daw itong mga nandito. Yung mga analista na kinukuha, hindi naman marurunong. Eh, kinasuhan ng ano yan eh. Ng disbursement eh. Expert pala yan. Nako po. What ethics complaint meron ba siya nun? Sus Mariosep, kung sino pang tama, siya pang ginagawa ng mali. Galawang dilawan yan. Nako po. Attorney, ang galing mo po. Sa Montrol ka. Alak. Ulol. Safe issue ang gusto nyo, pilitin lumabas yung witness kahit natatakot sa buhay, bobo ka ba? Kung ikaw kaya maging testigo laban sa malaking tao, malakas kaya loob mo para pangalong beses paglantad, tanga, bobo ka? O tignan nyo. Nagsama ang mga matatalino, mas magaling pa kayo sa tao na nasa sarili niyang experience. Yun bang nagdadala ng bilyon na ninakaw sa Pilipino? Mga Pilipino ba kayo, tatlo? Ba't nyo pinagtatakpan yung mga buhaya? Tignan nyo, ganun din yung ano ko eh, yung sa loobin ko eh. Itong mga analyst na ito, parang hindi mga Pilipino, parang isinanla ang katawan, kaluluwa sa mga demonyo para magkapera. Diyos ko Lord. Salamat po ng marami, mabuhay po.